Showbiz fanatics, ano nga ba ang kwento sa likod ng mga photos na ito? Abay, nakakakilig ang ating mga nadiskubre patungkol sa bagay na ito, no? But before that, bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, rise ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, let's watch siya and pag-usapan natin to kasi hanggang sa ngayon po ay trending pa rin at pinag-uusapan ng ilan sa mga photos na inalabas ng isang flight attendant, ano, at talagang grabe ang mga katdel. Talagang pinag-uusapan po ito sa Twitter at sa or X, ano, and makikita talaga natin na they are really investing their time just to make sure na talagang mababalitaan natin ang ilan sa mga pangyayari. At alam natin na ang biyaheng ito is almost 12 hours at sila po ay nasa business class, no, talagang eto po, panoorin natin. Lang ay ang 10 hours ang dapat nating pag-usapan dyan, bakit magkatabi? Bakit magkatabi si Catherine at si Alden? Okay. Usually, di ba, magkakatabi lang ay ang magjowa. Ay, oo. Di ba? Di ba? Hindi totoo lang kasi yung iniisip natin na nakatulong ng ganon, pwede pang walang pruweba, pero ito, bakit sila magkatabi? Ibig sabihin, baka meron na. Pagkatapos kang lumabas ang lahat ng mga photos na ito, no, na lumapag na po or mula sa Canada hanggang sa Pilipinas, it took almost 12 hours if I'm not mistaken bago po kayo makarating ng Pilipinas. At sa isang episode po na kung saan pinag-usapan or pinag-uusapan si Catherine at si Alden Richards, ay nakita nga po na magkatabi sila. So marami pong nagtatanong na bakit po sila pinili nilang magkatabi for 12 hours. Eh pwede namang magkahiwalay silang dalawa dahil para po magkaroon sila ng privacy. But this time, they choose na magkatabi sila dito po sa napakahabang biyahe. At alam natin na napakahaba ng kanilang pinagkwentuhan at napakarami nilang pinagplanuhan, ano, para po dito sa bagay na ito. Dami pong natutuwa. At ito po isang sabi nga po ni Mr. Ray Pumaloy na bakit sila magkatabi. Ang usually daw, ang nagkakatabi lang sa isang flight is magjowa, mag-asawa, or kaya naman magkamag-anak or what, diba? Siguro somehow pwede rin ng friends na kayo po yung pipili. Pero this time nakita naman natin na talagang ito na po yung isa sa mga manifestasyon that there's something special between Catherine and Alden Richards. Talagang pinag-uusapan po ito. Kung natatandaan o maaalala po ninyo isang interview ni Mr. Alden Richards, sinabi niya noon na if there is something special between Catherine and Alden Richards, sinabi niya to sa interview niya. And sila or mga parang in a recent interview na alala ko tuloy sa 24 oras, Alden made clear his intention to keep things between him and Catherine on the down low. He said that what you see is what you get. Hindi lang din talaga kailangan laging ipinapamalita sa social media yung ganyan. You know, sometimes yung mga personal things that happening, better be personal na lang. As to him being present in all a very good girl star recent happening, he said simple, I was invited. So, ito yung kanyang interview sa kasagsagan ng birthday party nga ni Miss Catherine kung saan spotted si Mr. Alden Richards. At dahil po dito ay ito po yung isa sa mga confirmation na talagang alam niya na, diba? So hindi man nila aminin yan sa publiko, katulad po ng sinasabi ni Alden Richards that she wanted to be personal, he wanted to be a special or better na ikip na lang sin nila ito sa kanilang personal na buhay, ano? Kaya naman syempre si Alden Richards, ito pagkababa ng Pilipinas, after po na pagkatapos niyang i-tape yung kanyang shooting or sa Pulang Araw, ay diretso po siya kay Father Jeff to ask for prayer or to ask for a guidance kung ano man yung malaking desisyon na kanyang nagawa or malaking desisyon na kanilang ginagawa ngayon. Ang abangan natin kung kailan nga po ipapakilala or mamimit nitong si Miss Catherine si Father Jeff. Pero as far as I remember, nakasama na rin ni Mr. Alden Richards itong si Catherine sa isang misa parang ganun kasi may mga photos na lumabas na yun. So anyways, kayo na po ang humusga. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo. Unahin natin ang sinabi ni Mr. Renato. Sabi niya, Mr. Eds, did we talk the story of December Avenue sa venue mo, diba? Sinabi ko yun parang letting go and it refers to Andrew. The third wheel, remember, sinabi ko sa'yo based
sa nabasa ko, epilogue si Andrew or Kevin Crader, siya ang fiancé ni Joy, karibal siya ni Ethan. Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Joy, he let Joy set free and call off the wedding. Yun ang reason ni Ethan why he left his life in Hong Kong and fly to Canada to fight for his love of Joy. Ayun, ito sinabi ni Mr. Mr. Renato to. Kaya possible na ito ngayon. So talagang kaabang-abang talaga yung mga eksena na magaganap dito po sa Hello Love Goodbye, Hello Love Again. And kasi diba kung napansin po ninyo or naibigay ko po sa inyo yung patungkol dun sa third party or third wheel na si Mr. Crader, Kevin Crader, who lives in Canada and one of the biggest stars, no, dun po sa Canada. And sabi ni Miss Gesperson, kung hindi rin lang ikaw, yun ang soundtrack ng unang movie ng Hello Love Goodbye, by December Avenue nga ang kumanta nun. At yun din ang napili ni Alden na kanta kung papipiliin siya ng kanta na hindi niya makakalimutan sa movie ng HLG, yun yung sagot niya sa isang promo ng kanilang movie. Ngayon, kung hindi rin lang ikaw, na umabot ng almost 121 million plays sa lahat ng social media platform like Facebook, sa YouTube, sa Spotify, at sa lahat po ng platform. Kaya sobrang thankful and grateful ang December Avenue, and they asked Direk Cathy Garcia Sampana to make another song for HLE. At ngayon, sinabi nga ng December Avenue na napagbigyan po sila at yung kanilang wish is granted for Direk Cathy Garcia Sampana. And sabi ni Miss Conchita Aberde, December Avenue okay yata po kasi lalo po ma-excite ang mga viewers sa title pa lang po, Letting Go. Hi Miss Moira, December Avenue, love you much Ma'am Dar Eds. Ayan, thank you po Ma'am si Conchita, ha? Kasi alam niyo po napakahalaga ng OST or original soundtrack ng isang movie kasi doon talaga umiikot yung storya at hindi mo man kumbaga parang kapag narinig mo yung kanta, you will gonna have your own ideas kung ano ba talagang paano tatakbo ang storya. Sabi ni Ma'am si Elvira, Dar Eds, naku wag naman sana sa iba nagpakasal sa huli dahil ang dating sa akin nagparaya. Kahit mahal kita, pagpaparaya kita kung saan ka masaya. Sana naman ibig sabihin, pinaraya ni Alden makapunta si Canada at matupad ang mga pangarap ni Joy. Ayun. So ito naman yung kanyang naramdaman while she was watching our updates, last update, na parang meron someone there na nagparaya. And sabi naman po ng isa pang viewer natin, si Alshan Penaplor, kasi yung boyfriend ni Kat sa Canada nagparaya, kinancel ang wedding nila para magbalikan si Alden at Kat. Yun ang let go. Ayun. Just like what Mr. Renato Sayan said, And Miss Martel Aguilar, ang tinitingnan ni Alden, mga picture nila sa Canada at yung mga picture ng mga fans nakuha sa Canada. Ayun. So ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Or pwede rin na si Miss Catherine Bernardo parang nag-let go siya ng kanyang mga dreams sa Canada just to make sure na makapunta siya dito po kay Mr. Alden Richards. Pero yung ganun So, baka na lang natin, diba? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!